Dalaga ang sarili para sa 3 minutong pananahimik. Umupo ng maayos, huwag isayang ang likod sa upuan at ilawin ang 2 paa. Patong ang mga kamay patungo sa ibabaw ng hita. Ipikit ang mga mata at luming parang walang laban ang katawan. Pananimikin ang pag-isip at huwag magpalabas ang anuman sa isipan.
may damang may pangalangin kaya tanggatan. Banalay kami. Ngayon kong pamamaranunan naningkya kami ngabak. Pasibayo po at siyo kami kilubnaning maledalaginan daming ipayabot kaya kay pa hanggang kaya kaming karlungan yung kayabakan hindi. Muna po, o Diyos ko, kaya kaming nalang po sa pasalamat hanggang ligod at pitnubem kaya kaming kabukas nagpainawa kayo po king dase pagkeran king ulinaning lugod mo tinggap niya po ing kapayapan at pasibay po miras ni ngabak bigbangon kami pasibayong pe para may inggi king kaming katawan pisikang laman bang pasibayong suglungan king tungkulan at dapat minggawan king yatong karinan. Nanyampin po, king kayabakan, o Diyos ko. Alala pong kapupusan din kaya kaming kapasalamatan kaya ko. Diyang akakit mo kaya kami ing makagawa kaming pamagkulong. Lugod mo pa mo rin ing yablas at ipagkalog mo karing balang metong at metong. King kayabakan na iti, o Diyos ko. Pasibayo po, ilog na ning eskwelahan ning di bayo kayo mitipon bang makipag-aral karing banal mong amano ay pagkalog kaya kami king balang aldona po ning kaya kaming pamitipon king aldona ning sabat igagalang ni po at gagawan king kaya kaming tungkulan sana po ingan tabi mo manibat karening kaya kamaintang karing at yun kaya nakan karing makatwang babay makatwang lalaki ipa makanyam ni pong idarawon ing kaya kaming mabilog akasarilinan sana po kaya kamangawani karing balang metong at metong bang ding amanong dandaman miking kayabakan manibat po karening kapatid ming kalupaming talapag-aralami dinan oras barang ipagkalog ing karela ngayon tindihan ing paksan ka kaming pag-aralan at ding banalay espiritu apangako naning ka kaming maestro turo at tumayid ka kami king hanggang bagay katutuan sana o Diyos ko datang espiritong banal ilasaing malyaring magbaba manibat king kang banal pag-iarian bang dening kapatid ning at iyo po king tungkulan sana o Diyos ko yung balang metong at metong kareni agawara sang maigit ay sadya ring karelong mabilog kasarlinan bang kanito o Diyos ko po tang datangya ing banal espiritu ginong Diyos itanggang amanong burimong iparasya kami king kayabakan yasa ing numwal karing karelang pakakak bang kanitay pa ikami hanggang anak mong talapag-aral ing eskwelahan na ning biya ini makapagkalog kaya pong maragul papamangilala at agawa milasa ding tungkulan na dapat minggawan karing amanong kaya kaming dandaman. Ginong Diyos, salamat pong nakaladakal sana kaya kamangawani kabangatyo kami po kilubna ning tabernakulo ding mabilog ning kasarilinan tanggapan mi po ing kaya kang kalamang pong upaya baking manatiling payapa o Diyos ko nung atin man pong kainan ding kaya kaming katawan pisikang laman ipa manibat sa aking kaya kang banalakatasan tulutan mong ing kaya kang kalam at upaya yaing magbaba karing balang kasangkapan banging katawan pisika ipagkalugpuing gana pasikanan. Salamat adakal-adakal o Diyos ko king kayabakan na iti urete mo po ding kaya kaming makuyad kakapuryan at kapasalamatan kaya kay pa king lagyo na po ning kaya kaming ginong maestro makanyang itong tanggapan king sao
at bendisyon mo karimbalang metong at metong. Dating anig pa, mila po gagawan king ganang kay kaming kasarlinan, ngay papamilatan mila, king kaya ka nga nakabugtong o Yeso Kristo ang kaya kaming Ginoo. Yan ang sapo. Prinsipyo ng Espiritismo. Una, mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di magbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ikalawa, ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ikatlo, ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ikaapat, ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ikalima, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ika-anim, ang Espiritu ay pansamantalang magkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagsulong. Ikapito, mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ikawalo, ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ika-siyam, ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o matataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang mapatunayan na ng mahabang panahon. Kasampu, ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyuminidad. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ang nakatalagang tema po natin sa araw na ito ay ang makipot na pintuan, na may referensya po na Mateo chapter 7 verse 13 to 14 at sa The Gospel According to Spiritism page 300. Babasahin ko po ang referensya. Ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Nabasa po ang referensya at ang mga nakatalagang magsasalita po ngayong araw. Tinatawagan ko po sina Hermano Rafael Narciso, Hermano Robert De Jesus, at Hermano Esther Santos. Binibigyan ko rin po ng kaorasan ng aming mga kasama na mag-aaral na sila Hermano Jancel Mercado at Hermano June Casillan. Sa inyo na po ang kaorasan. Una po, dakala salamat. Ketang metong nga Diyos. Amiglalang kay katamo. Salamat po kin Diyos. Kadwa po, kaya kayong kanakong kapatid king Ginoo. Maya payawak po kay kongan. Eri pong kaorasan na iti. At yuta mo po king eskwela nimbi. Bata mo pong mag-aral. King kaburyanan kay katamong Diyos. Ita mo pin po sana. Detang bining silbag ng Diyos, king matabang gabon, batang lakwas, mamungang mangayap.
itamong makipag-aral king kaburyan ng Diyos. Dapat mong bantayan tala din kaya katamong sarili. Bang kanita, makagawa tamo ketang mangayap. Dakal tamo po dapat reforman king kaya katamong sarili. Kalupa na nabo po impanugaling emasanting. Dapat tamo pong alako king kaya katamong sarili. Eni pong kaurasan na iti, balo ko po itamong anak ng Diyos, makirandam ng Diyos kaya katabong. Ing pasbol ang makipot, ang po'y pasbol ang maluwalas, pareho lang pong pasbol din. Pero po ing pasbol ang makipot, tutong masakit. Ing pasbol ang maluwalas, mabilis lang lungob. Deng tao, uling dadalanan ng minsan, ing bisyo ng laman. Kulang apamanalan, king kaya katamong kasaril niyan. Itamo po salang makipag-aral na king mayupayang gining Diyos, pakikuwanan tamong makapag-obra, ketang kaburyana. Bang kanita datang po yung panahon, itang kaburyan ng Diyos nung okarin niya, akayabi tayo po sana. Kung na po pakarakalan ka na akong burin sabihan, dakal pong nakalasalamat, kaya kungan po kanakong kapatad, king Ginoo, maya payabak po, kaya kungan. Kaya kayo niya po ing orasan, kintinalan. Salamat po. Muli po, ngayong umaga, ay muli po tayong sama-sama para mag-aral sa ating paksa. Ayon po sa banal na tala, nandito po ang ating paksang pag-aralan sa Mateo. Babasahin ko po sa Aklat na Kapampangan para lubusan po nating maintindihan. Sa Mateo 7, Trece, 14. Sinsya na ko po, talos si Evangelyo nyampin. Ay ini po, kening 7:14. Subukan kayo pong basan, kaya nga manong Kapampangan, bataya pong para-pareho maintindihan. Nga na po, king 13, lungub ko king pasbola makipot, uling malwalas ya ing pasbol, ampon malapad ya ing dalan, mame king kasiran, at dakala ding lulub kaya, uling makipot siya ing pasbol, at makitid siya ing dalan, mame king die, at di taklamo ding manakit kaya. Ing kakatamo pong pasa kapatid, talagang ding pasbol malwalas, ding pasbol makipot, nung lawen mo po, ding pasbol malwalas, uling malwalas sila, anyapin, dakala ring lulub kaya, uling era ay intindihan, ing buri ng sabyan. Ing amanong malwalas, apapunta, king kasiran, yapin po, ing pasbol malwalas. Dapat ing pasbol makipot, yapin po ing pasbol amame king
kapayapan ukol king kaburyana ng Diyos. Kening katamong paksangay ni metong mo po ing buri kong ikutang. Sano po wari ing pasbol amakipot. Sano po wari ing pasbol amalwalas. King kanako pong ay intindihan, subukan tayong kunan ing kaya na ka na mabandi ang poning kakatamong maestro king karelang pamisabi king libro na mo rin po ning San Mateo king libro na mo rin po ning San Mateo 19:16 nga na po at oy nilinapit siya kaya ing metong ngana maestro nanong mayap kong daptan bang akamtan ke ing die alananga at ing maestro sinabi na kaya bakit kukutnan mo ko tungkol king bage mayap at yu bakit kukutnan mo ko king tungkol king die mayap atin mong metong amayap dapat nung bisa ka lungob king bie tuparan mo ding utos. Nakibat siya po ing kainakan sinabi na ing sano karing utos sinabi na ning maestro eka makamate eka darapat paliwas eka manako eka sasaksi king kalaraman igalang may igpa mo at indu mo luguran mo ing lupa mong tao anti mo king kekang sarili. Sinabi na ning kainakan, sinabi ng Jesus nung buri mong maganap ka, umeka at ipisali mo inganggang kayatinan mo at ibiya mo karing pakakalulo at miki at keni tuki ka kanako dapat panamdam na ning kayanakan ing sabing iti may koyang gulmok uling maragul ing kayatinana kanyampin po kapatad nung lawen may ining kakatamong kaya kapatad da kaya nakanababandi adyang sinabi ng gewana na manibat inyang kaya na kanya dapat sinabi na ng maestro atin pang kulang kaya ka pisali mo hinggang pibandyan mo at ibutamya mo karing pakakalulo king talwi po uling melong putya king kaya nakan uling dakalya bandi may koya po gulmok eya po mipaser nung lawan mo king pasbula makipot eya milob huling sabyana mo rining makasulat kening 22 nga na po hanggang 24 ang basan ketong pasibayo nga na po dapat panamdam na ning kayanakan ing sabing iti may koyang malungkot huling maragol ing pibandyan na at Jesus sinabi na karing kayang alagad ing katutuan sasabyan ko kaya kayo kasakit dang bina lungob king kayarian banwa ding mabandi mayan pa king kamelyo ing dumalan niya king busbus ning karayon saka king mabanding lungob king kayarian na ning Diyos sinabi daring kayang alagad o ninong miligtas sinabi na ning maestro nung king tao ay mapalyari dapat king Diyos alang ay mapalyari. Kanyampin po kapatad, king katamong temang paksangay ni yung buri ko pong ikutang kayo sano po wari ding pasbola makipot o sano po wari ding pasbola malwalas. Po. Ding pasbola makipot yapin po ing buri ng sabyan nung agawa tala ana po ning amano mo rin king banala referensya nung
ating taong linapit kaya ka apapisan metong a kilometro, inggawan mo dasmeng adwang kilometro. Nung agawa mo po ini, yapi ining pasbola makipot, paborin ang luban, ing balang metong at metong. Nung timpaling de nga na, ing lupa mong kaili, ipalad niya naman, ing lupa mong wanan. Sana po, deni agawa tala, bata mo an milub, king pasbola makipot. Uling nung etala po agawa rin kapilan man eta mulog, king pasbola makipot, amanuanan ng Diyos. Atin ko pong metong kwento, atin pong metong akataw, bayo ya linog king simbahan, may malangkiya pamu po kanu huling alapa ing oras. Dapat inyang mayari king kayang pamamalengki, king metong akataw ngayon uling oras na, linog ya po king pisamban, sinambaya. Dapat ing binili ng penyali, binili na mo po king harap na ning pasbol, ning pisamban. Dapat inyang mayari ing misa, inyang lumwala, ing kayang penyali, yan na po disan king pasbol. Ing gawa na po, ning tao ngayon nagpasalamat kaya king Diyos. Sinabi na, kasalanan na, nung yan na binili, king harap ning pasbol, alayas ang kapatad ami kasala. Anyampin po, itamo, nung agawa tamo yung antikanining, itamo na po, ding may akalog, king pasbol ang makipot, at sabihan na, ning kakatamong paksa, anyampin, salamat adakal-adakal, ing balang metong at metong kakatamo, miyabe tamo, miyanib tamo, king kakatamong kapatiran, ababalo tala po, ding mayap at masanting daptan, at nung agawa tala, metong tana po, karing linog, karing pasbola makipot. Et tamo sana po, paintulutan, ing pasbola malwalas, ya ing kakatamong luluban, uling nung ing pasbola malwalas, mameya po, ing maragula kasiran. Anyak, ing kapatad, sundo tamo ing kakatamong pamagaral, salamat adakal-adakal, itimu po, ingay payabot ko kaya kayo, king kayabakan, pasensya na ka brother, king kamanong kapampangan, ikayo na mo po, ing sublong, uling balo ko po, malwalas na ko, intindihan, tungkol kayong kakatamong pamagaral, at sibay po, maya payabot. Ang isang magandang umaga po sa ating lahat, una sa Diyos at sa mga katulad kong mag-aaral dito sa Paturuan ng Buhay. Ang tema po natin ngayon ay ang makipot na pintuan. Base po sa aking maikling naintindihan na ang galing na din po sa mga nauna sa akin na ang pintuan na makipot ay yung daan tungo sa paggawa ng mabuti, at yung pintuan na maaliwalas ay yun yung daan na patungo sa paggawa ng mga hindi magandang gawain. Karamihan po sa atin na mga tao ay mas pinipili pa rin ang pintuang maaliwalas dahil nga mas madaling makagawa ng hindi maganda sa makagawa ng mabuti. At paano naman po natin mapupuntahan or madadaanan ang pintuang makipot? Base po sa aking maikling naintindihan na tulad po nito na pag-aaral ay mas madali po nating mapuntahan ang pintuang makipot dahil nga tayo na ay nakakapag-aral ng mga pag-aaral sa espiritismo na paggawa ng mabuti. At siguro po ang binabasa rin po ng ating mga kabataan na
sa mga prinsipyo ng Espiritismo na yung pangwalo na ang pintuan ng kabanalan ay bukas lagi sa lahat at bawat isa. Sumusumbolo po ito na ang Diyos ay ang sakdal ng pagmamahal ay bukas lagi ang pintuan ng makipot na iyon. Kahit na nakagawa pa rin tayo ng hindi maganda ay binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon upang makagawa pa rin ng maganda sa pamamagitan ng muling pagkabuhay na kung saan yon ay laging bukas sa atin, kung saan hindi po niya sinasara iyon upang makarating tayo sa kasakdalan. Marahil ito na lamang po ang aking maibabahagi at maraming salamat po at muli po akong binigyan ng oras upang makapagbigay ng aking maikling naintindihan sa ating tema. Muli po maraming salamat. Isang maliwalas at mapayapang umaga po sa ating lahat. Kadalasan po sa Biblia, tulad po ng Maestro Jesus, kapag siya po ay nangangaral, gumagamit siya ng analohiya o paglalarawan para mas madaling maintindihan ng kanyang mga tagapakinig. At ito nga po ay isa sa mga bagay na yon, yung ginamit yung larawan ng makipot na daan at meron din ng maluwag. Sinisimbolo ng maluwag na daan na ito yung kahit na wala kang gawin, madali kang makaraan. Wala kang kailangang pagsisikap, pagsisigasig na kailangan gawin. Sinisimbolo naman ng makipot na daan, ito yung kailangan magpunyagi ka. Dahil nga medyo makipot. So, kinakailangan mayroong effort na manggaling sa atin. Ano ngayon po yung sinisimbolo ng patutunguhan ng mga daan na yon? Sabi nga po, yung sa malawak na daan, patungo po yun sa kapahamakan. Dahil nga po, walang nagiging pagsisikap. Walang nagiging pagpupunyagi. So, kinakailangan po natin maintindihan ano naman yung patutunguhan ng makipot na pinto, makipot na daan. Ang sinisimbolo nga po nun ay kaluwalhatian naman. Kaya nga sinasabi dun sa Mateo, piliin daw dapat yung makipot na daan. Dahil yon ang magbibigay sa atin ng kaluwalhatian. So, kinakailangan po talaga maunawaan natin dahil sabi din po naman doon sa hindi na po nabasa, Lucas, hindi ko po mabasa ito dahil kapampangan. So sinasabi po doon sa Mateo, pinapaliwanag, yung maluwang na daan, kapamakan. Yung makipot, kaluwalhatian. Sinasabi naman daw po sa Lucas, kinakailangan nyo magmadali. Sikapin ninyo sa lalong madaling panahon na pumasok doon sa makitid na pinto. Dahil darating daw po ang panahon, naisin man ninyo na pumasok sa pintong yon, hindi na po kayo makakapasok. So, ano pong ibig sabihin noon? Gamitin po natin ngayon sa sarili nating mga buhay. Sa mga mag-aaral sa paaralang bayan, meron kayong isang semestre o isang school year na meron kayong kinakailangang pag-aralan. Marami pong mga estudyante hindi nagsisikap, nangihinamad, hindi gumagawa ng assignment. Kaya pagdating ng panahon na kinakailangan mag-exam, nagkukumahog, nagmamadali, pero huli na.
hindi sila makakukuha ng magandang grado o kaya naman ay babagsak. Sa ganun din po tayo sa buhay. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ngayon ng papag-aralan ang simulain ng Espiritismo. Ilan po ba sa atin yung talagang nagsisikap na mag-aral? Ano po yung maluwang na daan? Yung pumunta po tayo dito sa Lunduyan tuwing linggo ng umaga, umupo sa ating mga luklukan at pagkatapos umuwi. Ilan po sa atin ang naghahanap ng dagdag na oportunidad para magkaroon ng pag-aaral? Na tayo ay makapagtanong, tayo ay makapagbahagi, na linawin natin ano ba talaga yung ibig sabihin dun sa tinanggap na abot sabi. Yung binanggit kanina ng mananalumpati. Kailan po tayo kailan natin sisikapin pumasok dun sa makipot na daan? So, yun po yung hamon sa atin. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na binigay sa atin na mapunta tayo dito sa Bayang Jerusalem. Bago po nagkaroon ng pandemya, meron po tayong ginagawang bahay-bahay na pag-aaral. Tanda ko po napunta tayo sa bahay ng kapatid na Armio, kapatid na Rafael, yata, kapatid na Lorna. Sabado ng gabi, kung saan makakaroon ng isang usapan ng pag-aaral. Tanong at sagot. Bakit hindi po natin ibalik? Para magkaroon nga po ng pagkakataon na makapag-aaral lang lahat at bawat isa. Napakaganda po ng naging mga sang-usapan noon. At hindi lang po yun, ito po yung nagdudulot ng dagdag na kasiglahan. Dahil napupuntahan natin yung bahay ng kapatid, halimbawa, na sabihin natin medyo nawawala. O nung panahon na yun, nagkasakit yata ang kapatid na Armio. So nakatulong sa pagbigay ng lakas, ng kasiglahan para magbalik ang kanyang kalusugan. Nabibigyan din ng pagkakataon yung mga kasambahay na hindi naman nakakasama, nakakapunta dito sa sentro, na marinig din ang magagandang aral ng Espiritismo. Kung kaya nga po minumungkahi ko, ibalik po natin. Maganda na po yung naging resulta noon eh. Nakatatlo, 4 na beses tayo. So mahirap, oo. Kaya nga po sabi, makipot yung daan. Pero ito naman po ang magdadala sa atin sa mas malalim na kaunawaan, mas malawak na pagkaalam. Ano ba ang prinsipyo? Ano ba ang aral ng buhay? So, yun lang po ang aking hamon, mga kapatid. Dahil panibagong taon na naman ng Bayang Jerusalem. At lagi ko naman pong sinasabi, wala pong perfecto sa atin. Wala pang perfectong mag-aaral. Wala pang perfectong lunduyan. Kung kaya nga sabihin man natin, nangunguna ang Bayang Jerusalem sa pagkakaroon ng mga pag-aaral tungkol sa Espiritismo, kulang at kulang pa po yan. 93 years old na po ang Bayang Jerusalem. So pagdating po ng century mark ninyo, pagdating ng 100 taon ng Bayang Jerusalem, ano-ano pa ang mga programa ninyo? Again, makipot ang daan. Dahil ang ibig sabihin nun, kinakailangan magsikap tayo, mag-isip tayo. Paano pa natin pasisiglahin ang pag-aaral? Paano pa natin mahihikayat ang mas maraming tao? Kailangan po natin simulan, pagpaplano. Ano ba ang nais natin na kinalalagyan ng Bayang Jerusalem pagdating ng 100 taon ninyo? Kontento ba kayo na ganito lang din ang bilang ninyo? O mas maganda po, mas puno yan. Hindi lang po kami lagi ang nagsasalita dito, kundi ang lahat at bawat isa sa inyong mga kasapi ay may kakayanan na makapagbahagi dito. Huwag po natin sayangin ang panahon, lalo na po tayo mga kapatid.
na dalawa na ang kulay ng buhok. Dalawa o isa na ang kulay ng buhok, puti na. Dahil yun yung sinasabi dun sa Lucas, baka dumating ang panahon na isin nyo mapasukin ng makipot na pinto, hindi nyo na po magagawa. Hihintayin nyo na ang susunod na buhay. So wag po natin sayangin ang pagkakataon. Carpe diem ang sabi, seize the day. So yun na lang po mga kapatid, muli magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pinagpalang umaga ang bumabati sa lahat at bawat isa. Naway ang kapayapaan na nagmumula sa kaharian ng Diyos Ama ang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Sa bawat landas ng buhay, maraming karanasan ng isang tao, mabigat o magaang, mahirap o madali. Sa kanyang pamumuhay, maraming nalilikong nakaranasan, pag-aaral. At ang tao ang siyang nagpapasya kung anong katotohanan ang kanyang tinatanggap sa kanyang buhay. Ang mga pag-aaral na nagmumula sa kaitaas-taasan, dumarating sa isang buhay. Bawat isa ay nakakatanggap ng isang katuroan. Ngunit hindi lahat ng tumatanggap ay pinag-aaralang mabuti ang isang katuroan. Mga iniibig na kamag-aral, sa bawat araw ng Sabat, nagtitipon, dumadalaw, nakikinig ang bawat isa. Ngunit sa inyong pagtanggap, naitatatak nga ba sa inyong mga isipan ng bawat katuroan? Naidadala nga ba sa inyong mga buhay sa paglabas ng lunduyan? Pinipili ba ng inyong mga sarili ang isang daan na mahirap na maaaring kayo mismo ay nabibigatan? Mga iniibig na kapatid, sa isang panibagong pag-aaral
sa araw ng Sabat. Sinasabi sa inyong referensya na piliin ang makipot na daan. Sa inyong pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga kapatid, maraming karanasan ang kanilang naipabahagi. Ngunit ano nga ba ang sinasabi na malawak na daan? Ang malawak na daan na maaring maliwalas. Maraming tao ang naglalakad patungo sa isang pintuang malapad. Maaring ang landas ay kaaya-aya, madali, magaang para sa inyong mga sarili. Ano nga ba ang katumbas nito sa buhay sa sanlibutan? Hindi nga ba ito ang pamumuhay na inuuna ang inyong mga sarili, ang mga pisikal na pangangailangan, ang mga pisikal na kagustuhan? Hindi nga ba ang pagpili sa mga kabagayan na maaaring nakakasama sa inyong mga espiritu? Hindi nga ba ang pagpili ng mga katuksoan sa inyong kapaligiran? Mga iniibig na kapatid, malawak ang landas, maraming tao, ngunit sa pamamagitan nito, nakikita nga ba ng bawat isa ang kanilang patutunguhan? O nakikita lang ba nila ang kanilang kapaligiran na madali, na maraming sumusunod, maraming dumadayo? Bawat isa sa kanila ay maaaring pinipili sapagkat sino nga ba ang mas higit na gustuhin ang paghihirap? Mga iniibig na kapatid, tama ang inyong mga sarili. Mas higit na pipiliin ang walang paghihirap. Ngunit tanungin ang inyong mga sarili, hahangarin nga ba ang isang buhay na pansamantala, panandalian, nabubuhay sa material na mundo, ngunit hindi makakatapak sa isang mundo na pang-espiritual, ang buhay na walang hanggan? Ang sinasabing makipot na daan ay maaaring landas na may paghihirap, maraming sagabal, maraming balakin. Ngunit sa inyong paglalakad at pagpasok sa isang pintuang makipot, matatanggap ang isang buhay na may kaluluwalhatian, isang buhay na may kapayapaan, isang buhay na walang hanggan. Mga iniibig na kapatid, ang pagpunta, paglalakad sa isang makipot na landas, sa pintuan na iilan lang ang nakakatagpo, ay ang isang pamumuhay na sumusunod ang isang tao sa bawat katuroan ng Diyos Ama. Hindi lamang sa pagtatanggap, sapagkat ang isang tao na nakakarinig ay tumatanggap, ngunit sa pamamagitan ng pagsasabuhay, lubusang naiintindihan ng isang tao ang bawat katuroan na ipinapamahagi sa kanya. Hindi sapat ang pakikinig. Hindi sapat na kayo ay dumadalo, nagsisimba. Nasaan ang gawa? Naidadala nga ba sa isang buhay na pang-araw-araw? O sapagkat kayo ay gumagalaw sa mundo, nakakalimutan na ang landas na inyong tinatahak ay hindi lamang sa makamundong bagay. Kayo ay naglalakad sa isang landas na patungo sa kasakdalan. Mga iniibig na kapatid, sa bawat pag-aaral, sa bawat katuroan dumarating sa inyong mga buhay, suriin
ang bawat pag-aaral. Sapagkat hindi lahat ng karanasan nagbibigay ng karunungan na nagmula sa kaitaas-taasan. Maraming karunungan na masasabing mababa at mahamundo. Mga inibig na kamag-aralan, suriin mabuti. Pag-aralan at tanggapin ang nag-iisang katotohanan na ibinababa mula sa kaitaas-taasan. Isang rayos na nagmumula sa kaitaas-taasan. Bumababa sa inyong harapan. Nagliliwanag, nakikiugnay sa bawat isa na tinatanggap at pinagbubuksan ang mga sarili upang tanggapin ang kapayapaan mula sa kaitaas-taasan. Tanggapin ang isang liwanag, isang kapayapaan sa mga buhay ng bawat isa na nagtitiwala, nananampalataya, at naway sa inyong pakikiugnay. Damdamin ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos Ama. Isang bendisyon na may pinapamahagi. Liwanag na bumabalot sa inyong mga sarili. Katawang espiritual, katawang pisikal. Tanggapin ang isang biyaya sa inyong mga buhay. Mga iniibig na kapatid, ang bawat hakbang na iyong tinatahak sa mundo ng sanlibutan ay isang mabigat na landas. Tama, may mga panahon na kayo'y nakakaranas ng isang kapayapaan, ng kagaangan, ng kasiyahan. Ngunit hindi lahat ng karanasan sa buhay ay magiging magaang. Ang bawat araw na kayo'y nabubuhay, bawat isa ay may katuroan. Araw-araw na buhay ay isang biyaya. Ngunit may kabigatan, may pagsubok, may paghihirap. Ngunit aking ipinapaalala sa inyong lahat. Magtiwala, manampalataya, at isabuhay ang bawat katuroan na ibinahagi sa inyo mula sa kaitaas-taasan. Ang mga katuroan na pinag-aaralan, huwag gawing balabal sa katawan. Tanggapin, isabuhay, at ang bawat galaw, ang bawat salita ng inyong mga sarili ay pag-igihin na may pag-ibig at nagmumula sa inyong mga puso. Minibig na mag-aral. Ang bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang landas, kanya-kanyang karanasan. Ngunit ang lahat ng tao sa kanilang pagkapanganak, sa kanilang mumuhay, hanggat sa kanilang pagtanda at kamatayan, ay naglalakad ng landas
ang kanilang tatahakin. May sariling pag-unawa, may sariling kalayaan. At ang silang pumipili sa landas na sumusunod sa katuroan ng Diyos Ama. Ang silang makakapagbukas ng pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Pasasalamat sa muling pagbukas ng isipan, sa pagtanggap ng tinapay ng buhay. Naway ang kapayapaan, ang pag-ibig at ang kalinawagan na nagmumula sa kitaas-taasan ay maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Ako ang inyong kapatid sa isang katuruan, Juan Apostol, nagbibigay paalam. Ang liwanag na pumarito na tinanggap ng tao upang kanyang makita
ang bawat katotohanan, karunungan, at pag-ibig na pinaparamdam ng isang Diyos mula sa kaharian ng langit. Ang kapayapaan siyang aking ipinapaabot sa umagang ito. Pagbukas sa banal na aklat, isang pagtitipon at pagbubuklod-buklod ng bawat puso ng mga mag-aaral. Inihanda ang bawat sarili na may daladalang karunungan upang makibahagi sa pag-aaral na umuugnay sa buhay ng tao. Na nagbibigay ng pagpapaliwanag mula sa nararanasan, sa kasalukuyan, at sa bukas. Na kung saan sa bawat pag-aaral ay mayroong nakatalagang diwa. Mayroong kapupulutan ang isang mag-aaral. Bilang bahagi ng kanyang pamamaraanan. Kung papaano niya makikita ang isang katotohanan, makikita ang bawat karunungan na nanggaling sa iisang Diyos, at kung papaano niya maramdaman ang bawat pag-ibig na nasa kanyang kapaligiran. Lubos ang galak at tuwa sa iisang Diyos dahil sa pakikipagkaisa ninyo sa kanyang mga karunungan. Na naglalayon na ito ay lumaganap, na ito ay mayroong paglago, nang dahil sa paglalaan ninyo ng kaorasan upang makipag-aral at upang masaksihan ang tunay na buhay na walang hanggan. Bakit nga ba nag-aaral ang isang tao? Na kanyang sinasabi upang maragdagan ang kanyang karunungan.
Ngunit sa pagmulat at pagsilang ninyo sa makamundong bagay, ang Diyos Ama ay binigyan kayo ng sapat na karunungan. At ngayon, ay patuloy na nagsisikap ang taong mag-aaral, nagsusuri, nagsasaliksik, upang ang ibinigay na karunungan ng Diyos ay kanyang mapalago. Kaya't mga mag-aaral, ang inyong karunungan na inyong pinapaunlad, na inyong ginagamit dahil minamahal ninyo ang mga kaloob ng Diyos. Dahil binibigyan ninyo ng kahalagahan kung ano ang biyaya na ibinigay ng Diyos Ama, kung ano ang buhay na meron ka, at ito ay inyong pinasasalamat. Kagaya na lamang ng inyong tinapay, ng inyong pag-aral na nakahain sa kaorasan ito. Ano baga ang ibig marating ng pag-aaral ninyo? Bakit sinasabi na ang pintuan ay sadyang makipot? Ano ang ibig marating sa tao ng pag-aaral na ito? Kung saan maaari nating iugnay, maaaring ilarawan na ang pintuan na ito ay isang kaloob ng Diyos Ama. Maaaring sabihin ang pintuan na ito ang siyang magbibigay sa tao ng tunay na daan tungo sa kanyang buhay na walang hanggan. Ngunit, sa karunungan ng tao, kaniyang naiisip, papaano siya makakaraan o makakapasok kung ang pintuan na mula sa kaharian ng langit ay napakakipot. Ano ang kanyang gagawin upang lubos siyang makapasok at makita ang isang liwanag na nagmumula sa kaharian ng langit? Mga mag-aaral, pagnilayan ninyo ang pag-aaral. Suriin ninyo letra. Suriin ninyo ang salita.
dahil inyong makikita kung papaano tunay mong makikita ang bawat karunungan na nanggaling sa Diyos Ama. Mga minamahal kong mag-aaral, ang isang pintuan na ito ay isang pag-aaral sa inyo, kung saan pinapakita o pinapasuri sa karunungan na hindi lahat ng bagay ay makukuha mo sa iisang daan. Makukuha mo at makikita kung wala kang pagsikap, kung wala kang pagtitiyaga sa inyong sarili. Kaya't sinisikap ng tao na sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng hakbang na kanyang ginagawa, ay kanyang pinag-iisipan. Kanyang ginagamitan ng karunungan. Kanyang ginagamitan ng pag-ibig at ng katapatan sa kanyang sarili. Dahil hindi kailanman ang isang kagustuhan ng tao ay makukuha mo sa isang kurap lamang, kundi ang lahat ng bagay na mayroong pagsisikap, na mayroong paghihirap, na ikaw ay natututo mula sa inyong kamalian, natututo mula sa mga pagsubok. At doon mo matatamasa. At lubos na matitikman ng iyong sarili ang magaan na pag-unlad ng inyong buhay, ng inyong sarili. Kung titignan ninyo, kung mayroong makipot na daanan, makipot na pintuan, na naglalayon na mayroong paghihirap upang ikaw ay makapasok. Ngunit sa mga bundong bagay, mayroong malawak na daan na kagustuhan ng tao na siya ay agad-agad na makita at makapasok. Ngunit, kung ikaw ay nasa makamundong bagay, maraming tukso, maraming pagsubok ang inyong makikita na parang agos ng tubig na madaling makapasok sa isang malawak na pintuan. Mga mag-aaral, ano nga ba ang nasa malawak na daan? Ito'y puno na pangmaterial na bagay. Puno ng tukso o hadlang sa tao upang kaniyang makita ang katotohanan ng Diyos. Kaya't nariyan ka
sa mundong ibabaw upang inyong balansahin, upang inyong palakasin ang pag-aaral mula sa pang-espiritu. Kung ikaw ay dadaan sa isang malawak, ang daan na makipot, ang daan na malawak. Kung hindi mo pa nalalaman ang bawat pagpapaliwanag, ang bawat karunungan ng Diyos, sa inyong sariling pananaw, saan ka dadaan at saan ka patutungo? Isang tanong na magbibigay sa tao kung papaano niya gagamitin ang bawat karunungan, papaano niya sisikapin na suriin ang bawat kahulugan at pagpapaliwanag sa mga pag-aaral. Kaya ang bawat lahat sa inyo na pumasok sa kaharian ng Diyos ay mapapalad. Lubos ang galak ng Diyos Ama dahil paunti-unti ang bawat isa sa inyo ay tinatanggap ang isang pag-aaral, ang isang karunungan na makakatuon ng pansin sa pag-unlad sa buhay espiritu. Mga minamahal na mag-aaral, ang malawak na daan ay binubulag ang isang tao kung saan hindi niya pinapakita ang mga kaparaanan upang ikaw ay sumulong. Gaya na lamang o nilalarawan na ito ay tukso sa taong mag-aaral. Kaya inyong pakakatandaan, anuman ang mga pagsubok, anuman ang bawat pinapasandig nyo na mga unos, huwag ninyong kakalimutan na hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga subok, kundi inyong makakatandaan na gumagabay ang iisang Diyos na inyong Diyos. Kahit anong paghihirap, kahit ano ang mga kadiliman na pumapa sa inyo, pilitin ninyo na magliwanag ang inyong dinaraan sa pamamagitan ng isang pananampalataya. Kung mayroon kang pananampalataya mula sa Diyos Ama, kung ikaw ay nananatili
bilang anak at isang manggagawa ng Diyos, kailanman hindi ka mahihirapan sa lahat ng bagay. Inyong pakakatandaan na sa bawat pag-aaral, na sa bawat pagsisikap, sa bawat pagtitiis at pagiging tapat sa inyong sarili, ang siyang makakatulong upang inyong makita at makapasok sa liwanag ng buhay. Ito'y pag-aaral ko mula sa kaharian ng langit. Marami pang mga karunungan na maibabahagi sa kaorasan. At dito, ang aking karunungan ay aking naibahagi sa kaorasan. Naway tanggapin, suriin ang bawat letra, ang bawat salita ng pag-aaral at pagpapaliwanag na ibigay sa inyo mula sa kaharian ng langit. At ang kapayapaan ang siyang aking ipinapa sa kaorasan ito. Ako, siyang nakipagkaisa sa bawat karunungan at ako'y nakipagkaisa sa isang damdamin na nanggaling sa Diyos. Ang pangakong Espiritu Santo ang siyang nakipag-aral sa kaorasan dito. Kapayapaan, kapayapa, kapayapa.
Ang pintuan tungo sa kabutihan at kasakdalan ay lagi nang bukas para sa lahat. Naway kayo'y pumasok at tumugon. Kayo'y manatili sa ilalim ng basbas ng Diyos Ama ngayon at magpakailan. Tanggapin ninyo ang kapayapaan sa umaga ng inyong mga minamahal na mag-aral sa patruan ng buhay. Maraming salamat sa muling pagkikita. Sa muling pagbubukas ng inyong mga sarili at puso. Sa tawag ng banal na tungkulin. Sa tawag ng Diyos. Upang inyong ang mapasulong ang inyong mga sa umaga ng inyong Sabat, napakagandang pag-aaral ang muling nabuksan. At batid kong ito'y kilala na ng inyong mga sarili. Kilala na ng inyong diwa, sapagkat mula pa sa kahapon, ito'y inilalarawan at dumadaan sa inyong mga kaisipan na nagpapaalala sa daan na makikita ninyo sa buhay. Daan na makikita ninyo habang kayo'y naglalakbay. At inyong makikilala kung ano ang ibig ipahiwatig ng Diyos sa inyong mga buhay. Bilang mga mag-aaral sa paturuan ng buhay, katotohanang batid na ninyo ang ipinakikilala ng makipot na pintuan. Na tunay ngang maglalarawan din sa inyo kung ano ang buhay, kung ano ang hakbang na pagdadaanan ng bawat isa, sapagkat ang inyong naisin ay tanggapin ang buhay na walang hanggan. Tanggapin ang pagpapala ng Diyos sa buhay na ito, maging sa paglalakbay ninyo lipat pa ng kahangganan ng buhay ninyo sa laman. Sapagkat batid ninyong hindi madali ang buhay. Sa pagtalima, sa kabutihan, pagtalima sa mga kautusan ng Diyos. Sapagkat kayo'y mayroong katawang laman.
Kayo'y bahagi ng mundong ito. Ngunit inyo ring tandaan, kayo'y may sangkap na espiritu na kailangan ninyong bigyang pansin, na kailangan ninyong bigyan ng panahon na masulong, na kumilala sa pag-ibig ng Diyos at higit lalo manatili sa daan na kanyang inilaan para sa inyo. Sa pamamagitan ng paksang na bukas sa umaga ng inyong Sabat, ito rin ay nagiging tanda ng isang pag-ibig at pagsasakripisyo ng lahat at bawat isa sa inyong naisin na kayo ay mabuhay sa tuwid at sakdal ayon sa kalooban ng Diyos. Na kung minsan dito nga pumapasok na ang tao ay magtatanong, bakit sa akin nangyari ito? Bakit ako pa? Mas maraming tao ang may masamang kalooban sa mundong ito. Mas maraming tao ang hindi gumagawa ng mabuti, ngunit bakit ako? Kayo'y nagtatanong sapagkat alam ninyo sa inyong sarili. Kayo'y nagbabahagi na ng kabutihan. Kayo'y nagsasabuhay na. Ng mga kapag-aralan. Ngunit tandaan ninyo, ito'y bahagi ng inyong pagkatawag sa harapan ng Diyos. Tulad na lamang ng mga nauna sa inyo sa daan. Lahat ng mga nasusulat sa banal na kasulatan. Silang lahat ay dumaan din sa pagsusulit ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Sapagkat ito ang makipot na pintuan na kailangang mapagtagumpayan ninyo. Sapagkat iba ang pagsusulit sa buhay dito sa mundong ibabaw at iba rin ang pagsusulit sa inyong pananampalataya. Tibay ng inyong paniniwala sa Diyos at ang inyong katapatan sa banal na harapan ng Ama. Nanaway kayo na nga, iyong mga tumugon, iyong mga tumalima at patuloy
na gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Naway kayo na nga, iyong mga nakaalpas at makakaalpas sa makipot na pintuan sa pamamagitan ng inyong pagbabata. Higit lalong matibay na pananampalatay at bukas na puso upang makilala ninyo ang hiwaga na ilalarawan ng Diyos sa inyong buhay. At ang bawat karagdagan na ipagkakaloob niya sa inyong mga buhay. Kayo nga'y manatili sa daan na inyong tinatahak. Kayong lahat naway maging matalino, higit lalo manatili sa tuwid at sakdal na daan ngayon at magpakailan. Maraming salamat sa Sabat na mayroong muling pagtitipon, muling pag-aaral, muli ninyong pagharap sa Diyos Ama. Higit nyo ngang ipakita yaring pananampalataya, katapatan ng inyong mga sarili. Sapagkat ang daan at ang pintuan ay makipot. Kailangang magbata ang bawat isa. Lalong buksan ang inyong mga puso at pangunawa upang inyong makita ang ibibigay ng Diyos sa inyong mga buhay bilang kanyang pagpapal. Kapayapaan sa lahat at bawat isa. Maraming salamat. Paalam. Ako ang siyang nakiisa at nakibahagi sa umaga ng inyong sa pangakong Espiritu Santo. Kapayapaan. Paalam.
Pagbati po mula sa ating Facebook Live. Mula po kay Hermano Roel Dumatulak, pag-ibig at kapayapaan po sa Diyos sa ating lahat. Magandang umaga po mga ginagalang ko na magulang at mga kapwa mag-aral. Ang makipot na pintuan ay sumisimbolo sa mahirap, ngunit tamang landas ng pagbabago ng sarili. Ito ay landas ng pagtitiis, papakumbaba, at pagmamahal sa kapwa. Sa Espiritismo, ito ang daan tungo sa pag-unlad ng Espiritu, kung saan ang mga pagsubok ay nagsisilbing pagkakataon upang tayo ay maging mas mabuti. Bagamat kakaunti ang pumipili nito dahil sa hirap, ito naman ang humahantong sa tunay na kapayapaan at kaliwanagan. Kaya't ang bawat tao ay inaanyayahang piliin ang kabutihan sa araw-araw na buhay. At ang susunod po na tema sa susunod na linggo ay ang hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa langit, na may referensya po na Mateo chapter 7 verse 21 to 23. At sa Gospel according to Spiritism page 302. At ang mga magsasalita po sa susunod na linggo ay sila Hermana Mercedita Tiria, Hermano Tony Matias, at Hermano Nilo Anusension. Kung wala na po ay ibibigay ko na po sa ating Pangulo. Ang isang magandang umaga po sa ating lahat. Paano po tayo makakapasok sa makipot na pintuan? Siguro po yun yung magiging panghuli natin. Palagay niyo po paano? Kasi po, habang nakikinig po ako sa mga abot sabi, naisip ko, ang tao po, hanggat maraming dala-dala, hindi po talaga makakapasok sa makipot na pintuan. Ano po ba yung mga dala-dala natin, mga magulang, mga kapatid? Hanggat may dala-dala po tayong galit, may dala-dala po tayong kataasan, mga hindi mabubuting alitigtigin, mga kagaspangan ng ugali, yun po yung mga pipigil sa atin para makapasok sa makipot na pintuan. Hindi po ba sinabi rin dun sa Biblia, sa kwento po, na mas madali pa daw pong makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa sa isang taong, ano pong sinabi doon? Sa mayaman. Kung iisipin niyo po, paano makakapasok ba ang kamelyo sa butas ng karayom?
Kung kaya nga po parang sinasabi doon na mas malaki o mas mahirap na makapasok ang taong madaming daladala. Hanggat po tayo ang iniisip natin sa material, mga makamundong bagay, siguro po hindi nga po talaga tayo makakapasok sa makipot na pintuan. So sa ngayong umaga po, itinuturo sa atin na piliin po natin ang pagpasok sa makipot na pintuan. Hindi po ba sinabi sa mundo po, maraming mga hatak sa atin na piliin po yung pintuan na madaling pasukan. Sa lagi ko nga pong sinasabi, kung ako papipiliin ako, kung maganda o pangit, natural po, pipiliin ko maganda. Kung malaki o maliit, pipiliin ko po malaki. Ngunit dito po, ang tinuturo sa atin mga kapatid, kung paano natin pipiliin ang makipot na daan. Gaya nga po ng unang abot sabi kanina, ang tao po, pipiliin niya kung ano yung madali sa una. Ngunit hindi po natin alam, mga kapatid, hindi ba sabi, pagkapasok mo sa makipot na daan, ang loob po niya ay punong-puno ng kagalakan, punong-puno po ng kasiyahan. Yun lamang po ang aking panghuli. At bilang panghuli po, maraming salamat po dun sa committee po sa barangay. Mayroon daw po silang pinagkaloob na electric fan dito po sa ating lunduyan. Nandun po ata yun po yatang nasa may pintuan. So maraming salamat po sa mga bumubuo po ng committee na nagkaloob po ng electric fan po sa ating lunduyan. At kung wala na po, tumayo na po tayo upang magpasalamat. Maraming salamat.
Amen.